Pangsanlibutang ulat. Bar na binili sa panalangin. August 31, Colombia. Adriana. Si Adriana ay bihasa sa church planting sa Colombia. Sa kanyang edad na 35 years old ay nakapagtayo na siya ng 6 na simbahan sa loob ng 15 taon. At handa siyang tumulong sa pagtatanim ng ika-7 simbahan sa isang mahirap na lugar sa timog ng malawak na kabisera ng Colombia, ang Bogota. Ngunit wala silang mahanap na abot-kayang gusali sa isang magandang lokasyon. Ang binhi para sa simbahan ay naitanim, nang si Will Inton na isang dating lulong sa alkohol ay nagbigay ng kanyang puso kay Jesus at nagsimula ng isang maliit na Bible study group sa kanyang tahanan. Ang grupo ay lumago sa kanyang tahanan at lumipat ng ilang beses. Ngayon ay may 50 katao ang sama-samang sumasimba tuwing Sabat. At oras na para magkaroon sila ng sariling gusali ng simbahan. Si Adriana ay hindi kaanib ni Will Inton sa kanilang local church, ngunit gusto niyang tumulong sa kongregasyon ni Will Inton na magtayo ng simbahan. Tumingin siya sa 5 gusali ngunit wala siyang nakuha. Pagkatapos ay iminungkahi ni Will Inton ang isang bar na madalas niyang puntahan bago siya nabinyagan. Ang bar ay nasa sentro mismo ng lugar, at ito ay ibinebenta. Ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Nakipagkita si Adriana sa may-ari ng bar. Ipinaliwanag niya na gustong bilhin ng mga miyembro ng simbahan ang gusali ngunit wala silang pondo. Pwede bang maghintay ka ng 1 taon habang nag-iipon kami ng pera? Tanong niya. Ayaw maghintay ng may-ari, at umiling siya. Nakiusap si Adriana sa may-ari na pag-isipang muli, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, sinabi ni Adriana kay Will Inton, kung ang iyong plano ay mula sa Diyos, ang gusaling ito ay magiging sa inyo. Si Adriana at ang iba pang miyembro ng simbahan ay nanalangin sa Diyos para sa tulong, at nagsimula silang mangolekta ng pera. Pagkatapos ay dumating ang isang potensyal na mamimili upang tingnan ang gusali. Nagustuhan niya ang gusali, at pumayag siyang bilhin ito. Nangangamba ang mga miyembro ng simbahan na hindi mapupunta sa kanila ang gusali. Nanalangin sila at hiniling na ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Umalis ang potensyal na mamimili at hindi na bumalik. Kaya, ang gusali ay nanatiling ibinebenta. Pagkatapos ay bumisita ang isa pang mamimili sa gusali at gusto din niya itong bilhin. Mukhang matutuloy ang bentahan. Muling nanalangin ang mga miyembro ng simbahan at muling hiniling na ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyari. Muling umalis ang buyer at hindi na bumalik. Hindi maunawaan ng may-ari ng bar kung bakit hindi mabili ang kanyang gusali. Ibinaba niya ang presyo. Tapos ay mas ibinaba pa niya ulit. Ngunit gayon pa man ay wala pa ring kumukuha nito. Naniwala si Adriana na may plano ang Diyos na gawing simbahan at center of influence ang bar. Ang Center of Influence ay magtuturo ng mga kaalaman sa buhay sa mga tao sa komunidad at makakatulong sa mga nalululong sa alkohol. Bumisita muli si Adriana sa may-ari ng bar. Hindi mo ba talaga ibebenta ang gusaling ito sa amin? Matapang na tanong ni Adriana sa may-ari. Ibebenta mo ito sa amin dahil ito ay magiging isang lugar na makakatulong sa komunidad at luluwalhatiin ang Diyos. Lumipas ang 1 taon, at ang mga miyembro ng simbahan ay nakaipon ng sapat na pera para bilhin ang gusali sa mas mababang presyo. Isang pinuno ng simbahan ang bumisita sa may-ari para tapusin ang pagbili. Nakahinga ng maluwag ang may-ari na sa wakas ay naibenta na niya ang gusali. Hindi ko naibenta ang gusaling ito dahil ang mga Adventist na iyon ay nananalangin na bibilhin nila ito. Sabi ng may-ari, pagkaraan ng 2 linggo ay naibenta na ang gusali sa Adventist Church. Ang halaga ng pagkabili nila ay kalahati lamang ng market value ng katulad na gusali sa lugar.
Ngayon ay pinupuri ni Adriana ang Diyos para sa bagong simbahan at center of influence. Nanalangin kaming lahat para makuha ang lugar na ito. Kapag may plano ang Diyos, walang makakapagpabago nito. Sabi ni Adriana. Ang mission story na ito ay nagbibigay ng panloob na pananaw sa buhay sa Colombia at mga hamon ng misyon doon. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong na magbukas ng 2 center of influence upang tulungan ang mga bata na nasa panganib ng drug and alcohol abuse sa Colombia. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na handog sa darating na ika-28 ng Setyembre.